Good morning, Kapag-Jackers! We'll be trying the 10-in-1 challenge by iCycle for today sa 10 ahon. Samahan nyo lang ako and I'm gonna be live whatever pit stop na dadaanan natin. So, medyo mahirap, walang practice. Hindi naman tayo nagmamadali. It's importante, natapos yung challenge. So, Sir iCycle, thank you! Woohoo! Time check guys, it's 5:44 a.m. So, isa pa lang tayo. Go! So, yun na nga, nag-start na natin ang challenge ng 10-in-1 climb sa 10 ahon ng Rizal to the route 10-in-1 challenge by Sir iCycle. Pero guys, habang umaakit ako ng Kogyo, nga pala, ingat kayo, ayan puro bubog. At na magtataka ka, dun sa part pa siya na magkakasunod-sunod yung mga vulcanizing shop after ng mga bubog na pinagdaanan mo. Nabiktima na dyan ng mga kaibigan ko. Nagiging regular na to sa Kogyo. So sana man lang, shoutout Antipolo, no? Na mga LGU. Sana wag naman nilang gawin itong negosyo. So nag-uumpisa pa lang tayong mga lahati sa ahon na ginawa natin mula Marcos Highway, Kogyo, Antipolo, paahon ng Buso-Buso. At nagulat ako, eto pala, pumipitik sila idol. Idol ko. Okay guys, habang nagsi-10-in-1 tayo, nakita pa natin si Daria at si Biglis ng Pinoy. Woohoo! So natapos na yung unang ahon natin, which is Buso-Buso, at approach na tayo ng Pintong Bukawi. At pinaka the best, pag ganitong oras, yung Sea of Clouds. Woohoo! So much as we would like to enjoy the view, syempre nag-uumpisa pa lang tayo. Kaya diretso na tayo niyan, papuntang Pinugay. Kaso, syempre umulan no madaling araw. Yan tuloy, tignan mo dinadaanan ko. Putik, ang daming putik. Mula dun sa Mangbix Bulaluhan, mas salubong muna ang mga ganyang eksena. Kaya, mabagal tayo. Syempre, ayaw naman natin putik-putikan, pero di may iwasan, kaya ganun pa rin ang kinalabasan. Pero still, there are parts that you will enjoy habang bumabiyahe papuntang Pinugay Road. At pagkanan mo dyan, by 25th Hill Cafe, yun na ang umpisa ng maikling ahon. So matapos ng mahabang lusong, syempre, andyan na tayo sa baba at kitang-kita mo naman yung white rock. Yan yung inikutan natin at natatanaw yung magandang bato na napakalaki dun sa may papunta ng Buso-Buso. At right now, syempre, ang kinalabasan yan sa Teresa.
So dito, nakita ko na naman si Jungkook. At yan na ang pinaka malupit na siko ng Teresa. After naman yan, banayad na lang yung ahon. Pero, mahaba. Kaya, tsaga-tsaga tayo. Pero guys, ang tip ko nga pala para sa inyo. Kasi ako, gumagamit ako ng heart rate monitor. Kasi sa heart rate monitor ko, nakaset na kapag nag 180 yung heart rate ko, tutunog siya. And that's a warning na dapat I should slow down or might even stop. Kasi ibig sabihin, malalaspag na ako. So dapat mag-slow down na ako. Guys, magandang investment yan. Try nyo. Lalo na pag mga long ride or may challenges ka na mga ganitong hinaharap. You could also use it for training para i-maintain nyo yung heart rate nyo at a pacing mode para alam nyo kung kailan tumataas yung heart rate nyo, nararamdaman nyo, at nakaka-relate siya sa bawat tunog. At this point guys, nandito na tayo sa hinulugang taktak. So sabi nga ni Sir iCycle, dapat mag 1 laps muna at magpa-picture. Then afterwards, diretso ka na sa pagkain kay Bruho-Bruha at kay Go to Heaven. No? So at this point, syempre, papalagpasin ba natin ang mga pagdasal para kay Lord, gabayan tayo all throughout our ride. And at the same time guys, after na syempre magdasal, diretso na tayong kain. At picture-picture sa mga idol natin siklista na tsempuhan pa dahil merong may birthday si Sir Mike. Happy birthday po! Siya po yung partner ni Book of Jelai. Woohoo! So after picture-picture, ahon na uli dun sa Pinagbisahan Road, then baba tayo ng Tikling. So dito, maahon na tayo sa pinakapaanan ng Cabrera. At the same time, ayan, maganda na yung view. Ibig sabihin, nangalahati na tayo dito sa pag-ahon sa Cabrera. Pero ito yung pinakamalapit, yan, yung pinakahuling siko. Actually, hindi siya huli, middle na siko. Ayun, kaya talagang minomonitor ko yung heart rate ko na hindi magtataas siya dahil marami pa tayong aahunin. Pang-5 pa lang yan. Ito na yung road na papunta dun sa Mahabang Parang at papasok ng Domsa. Pero pagdating natin doon, nagkaroon ako ng aberya. Buti na lang, to the rescue tong sila Patcholito, si Jcast at ang kanyang wife. Mga team liab natin yan. So buti na lang si Jcast may extra screw para dun sa battle cage ko. Kasi yun yung tumilamsik. Buti na nga lang di ako na-disgrasya. Right now, umaahon na tayo ng Domsa at yan na yung pinakasiko. And then afterwards, ahon dito sa Mahabang Parang. Okay guys! Woo! Pantito. 3 more to go. Matapos ng pang-7 ahon sa Mahabang Parang, nandito na ngayon tayo sa Pantok. Kararating lang natin dyan. Grabe na yung init. Parang gusto ko nang sumuko. Sabi ko, bababa pa ba ako? Tapos aakyatin ko uli. So after that, pumunta muna tayo ng 7-Eleven at binuhay tayo ni Fitbar at Pocari Sweat. So salamat na lang. I always use Fitbar at the same time Pocari Sweat pag may mga ganitong klaseng challenge. So it's already 78 kilometers. So I need 22 kilometers more para matapos ang challenge na to. So after replenishment of my energy, balik na tayo sa pag-ahon sa Pantok. Pero grabe guys, halos ayoko na magsalita. Hangin.
So narinig niyo yung guys. Halos kinakapos na ako ng hininga. Pero humihiling na tayo kay Lord ng hangin. Dahil sobrang tirik ng araw niyan. At ang hirap-hirap ng pumadyak. No? Pero still, pinapos pa rin natin yung pantok. At right now, nandito na tayo ngayon sa Antenna Hill. Sa base nila. Paakyat doon. At ang malupit guys, ang dinaanan ko, kung makikita nyo dyan sa likod, yun yung nando sa may left side, yun yung pinakabudol. Guys, halos yung mukha ko nasa manibela. Pero guys, ang sinulit ko dyan, yung view na nakikita mo habang umaahon. At bawat makikita ko yung cruise, ang nasa isip ko, ilan pa ba to? Pero nagdadasal ako, sabi ko, kaya ko. Sa part na to guys, nag-iisip-isip na ako kung tutuloy pa ba ako. Aahod pa ako niyan papunta sa mismong Antenna Hill na restaurant sa Tuktok. Pero sa sobrang init, walang kahangin-hangin. Pero kinuha ko yung lakas ko para tapusin yung katahimikan, yung ganda ng view, at yung cross na dinadaanan ko dito guys. Nagbibigay pag-asa na parang sabi, kaya mo yan. Kinaya mo nga noon. At huling-huli na lang yan. Buti na lang nung nag-live ako, may mga nag-comment na one last katulad ni Sir Rome Gataps. No? Kaya tinuloy-tuloy ko na. Picture-picture at konting video. Pahinga rin paminsan-minsan. At ang pinaka inulit ko is syempre dapat kumain tayo ng fit bar, dapat kompleto ang nourishment, tuloy-tuloy ang pag-inom ng tubig. Yun din ang sinabi ni Sir iCycle, mas okay na dyan kasi medyo mapuno na yung dadaanan mo at the same time, inom ng maraming tubig. Woohoo! So ito na yung pinaka last climb sa Ace Ridge. Grabe, maraming ang puno, may lilim pero walang hangin kaya kinakatuwaan ko pag may dumadaang sasakyan dahil parang siya ang nagsaserve as electric fan ko. Pero guys, nung marating ko na nakikita ko na yung ganito kagandang view, promise, I had mixed emotion. Okay guys, walang signal dito sa Ace Ridge. Hindi ako makapag-live. So, natapos na natin yung sa wakas, yung iCycle Challenge 2, which is the 10-in-1, 10 ahon sa Rizal. Started with Boso-Boso, then Pinugay, then Teresa, then Taktak, baba ng Tikling, then Cabrera, then Mahabang Parang, then Domsa, then Pantok, then Antenna Hill, and last is Ace Ridge. Oh my gosh, hindi ako makapaniwala, no? Natapos ko siya, no? Pero grabe yung pakiramdam talaga. Parang mixed emotions ka na parang gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mandaya, pinagbabawal na technique. Pero guys, habang dumatagal ka, habang pumapadya ka, marami kang naiisip na bakit ko gagawin yun? Bakit ko pa pinasok yung sarili ko sa challenge kung alam ko naman dadayain ko lang, no? So, sobrang salute sa mga nakagawa nito, no? Ako, nag-start ako sa Marcos Highway ng 5:44 AM to be exact, according to my video. And right now, it's 1:23 on my clock. At grabe, promise. Sulit. Kahit napagalitan ako. Nintay na ako ng wife ko, no? Bale, mami, thank you sa support. Sobrang salamat, no? Kaya ginawa ko na yung mga chores kahapon para hindi ka na mahirapan this Saturday. But don't worry, tomorrow babawi ako sa'yo. So, to all Team Liab, saludo ko and salamat sa encouragement, lalo na sa tulong kanina ni Jcast. Tumilapon yung ano ko, water bottle ko kasi natanggal yung tornilyo. Buti yun lang, minor lang yung naging aberya. Hindi ako nabutasan ng gulong, hindi ako nasiraan ng derailleur. All throughout, it was a smooth ride. Thank you Lord.
number 1 kay Lord, no? Kasi ginabayan niya tayo. Dumaan din tayo sa church before we start going around doon sa mga mahihirap na climb. Yun. So masasabi ko lang guys, take this challenge. Sasabihin ko siya, di ka na uulit. solve ka na for the month. Kahit di ka na lumayo, kahit chill ride ka na, you done something great. Kasi hindi biro ang mga ahon dito sa Rizal at yung pinagawa na ginawa in just less than 7 hours, no? So yung mga nakagawa nito ng 4 hours, ang gagaling nyo, promise. Saludo ako sa inyo. And hopefully, marami pa makagawa. Thank you, Sir Ice. It was really something worth remembering. Sayang lang kasi walang available na memory card ko. So hindi ko siya na GoPro dahil naka-ready na siya, kaso puno lahat dahil hindi ko pa na-edit lahat ng vlog ko. So pag duktong-duktongin na lang natin yung mga short videos ko dito, and kayo na lang bahala mag-judge. If you like to do it, I'll encourage you to do it. Kasi this is a challenge between yourself and your ability. Huwag niyong pilitin pag di kaya. Ako, nag-chill lang talaga ako. Tigil kung tigil, pahinga akong pahinga. No? Basta importante, naghanda kayo. Ako, hindi ako masyado naghanda, but ayun. Kahit pa paano, kinaya. Okay guys? I forgot pala, shoutout sa mga Kapadjakers vlog, Team Women Bikers na na-meet natin kanina. Bro, bruha. Tapos syempre, marami pa. Yung Go to Heaven, andyan ang Team 6am. Dami pa, Kapadjakers vlog, Team Kapadjakers, andyan ang Team Liab, andyan ang Team Ride Safe, andyan ang Cafe Jackers, ang Team Assorted, at marami pang iba, Padjak ni Popoy. Nako, hindi ko na ma-mention lahat. Basta after this, chill na lang ako, malapitan. Salamat. So, I'll be going back. Ingat, ride safe sa lahat, and thank you Lord for the gift. Woohoo! So that's it guys, maraming salamat sa panonood. Recap ko lang kung saan ako nakarating. Syempre, inumpisahan natin yan doon sa Marcos Highway, sa Shelly B. Diba? Yan yung pinakatawag nila dyan kasi may Shell na, may Jollibee. Akit ng Boso-Boso, konting picture, dyan sa Sea of Clouds, diretso na tayo ng Pinugay, sa Mandix Bunalo, kumanan ka, at labas mo na yan is Teresa. At pag ahon mo ngayon ng Teresa, konting chill, hinga ng konti, diretso ng tak-tak, pa-picture, magsimba, mas maganda. Para magdasal ka muna bago umahon na malupitan pa. Tsaka ka ngayon kakain sa Bruha-Bruha at bababa ka ngayon ng Tikling sabay akyat ng Cabrera at syempre diretso kang Domsa. Pahinga ka ng konti dahil kailangan mo yun. Aahon ka na naman, yun na ang pang-6 at pang-7, ang Mahabang Parang at ang Domsa. Sa Mahabang Parang, tsaga-tsaga ka na yan kasi mahaba nga talaga lalo na kung pagod ka. At syempre diretso ka ng Pantok, mag-iisip ka kung itutuloy mo pa dahil bababain mo sabay aakyatin mo at bababain mo ulit. Tsaka ngayon didiretso ng Antena Hill. Pader pa lang ang nakikita mo sa harapan mo, mag-iisip ka na. Pahinga ka ng konti dun sa view dyan sa 2911 para makapagpahinga yung isip mo at magdasal ka sa cross, magkain ka ng replenishment na food dyan sa Antena Hill. May mga tindahan dyan bago mo tirahin ulit ang East Ridge. Yun lang ang tip ko, use a heart rate monitor and always never rush.